bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News tungkol ito sa babala o panawagan ng NBI Director o NBI Director kay Saldico at yung co-accused, so yung 17 others na naisyuhan ng warrant of arrest. Okay, ito. We urge Saldico and his co-accused to turn themselves in without delay. Surrender ka na, napapalibutan kita. Nag-iisa, nakapalibot. Oh. A warrant is not a storm you wait out. It is a responsibility you confront. Surrender now! Parang scene, no? Di ba? Sa pelikula, may megaphone. Surrender ka na, napapalibutan kita! Surrender now, while dignity is still a choice. Is there dignity dito sa... To me, ito, opinion ko lang ito. Wala na yung dignity yan sa kalagayan ni Saldico. It's more of a survival. Dignity sa inyong muka. Surrender now, while dignity is still a choice and not a consequence. Hiding will not change the evidence, the charges, or the reach of the law. Ang galing, no? The NBI stands ready to take them into custody safely and lawfully, but we remind them, courage is shown not by escape, but by facing justice head on. Justice head on, ha? Oh. So bago ako magbigay ng comment dito kay Saldico, and then maalala ko tuloy si DG Bantag. 3 years na siyang nagtatago. Anong sabi ng DOJ Secretary doon noon? Ganito rin may feelers kami. Magso-surrender siya. After many months, wala mang nag-surrender. Tapos later on, sabi na alam na namin kung saan siya nagtatago. Alam namin, sino bang nagsabi? Yung spokesperson nila, Clabano. Alam namin kung nasaan siya. Kaya lang, medyo nag-iingat lang kay marami siyang madugo kung something like that. Oh. Ayun, dalawa pa lang, siguro general ha. Nauna si DG Bantag, pangalawa si General Domingo. Inakusahan din tungkol sa pagkasangkot sa pinagbabawal na pulburo. So, hustisya, sabi daw, hustisya. DJ Bantag, before pa na nag-issue ang warrant of arrest, sabi niya, hindi ako, I will not turn in myself, I will not surrender, sinabi niya. Wala akong hustisyang makukuha. So, depende kasi yan yung justice, perception. Kung masense ng tao na there is justice, maybe he will turn in himself. But kung ang perception ng tao na issue ng warrant of arrest, wala siyang makukuha ang hustisya, kaya ito, kalagayan ni DG Bantag, dahil walang hustisya, nakikita nila, si General Domingo walang hustisya, kaya nagtatago. So, yan ang challenge. Bakit hindi nila mahuli-huli hanggang ngayon si General Bantag at General Domingo? Nasaan sila? I don't know. Although, few months ago, July, may nakausap akong taga Cordillera. Nung nakita niya, naka-t-shirt kasi ako ng DG Bantag, yung sa International Warriors, Igorot International, parang gano'n. T-shirt ko, binigay nila. Lumapit siya, nagpakilala, taga Cordillera. Kaibigan ka pala ni General Bantag, sir. Oh, ito, binigay niya sa akin. Very proud ako, sinuot yung t-shirt niya. Tinanong ko, nasaan si DG Bantag? Tumawa siya. Nandiyan lang, sir. Papasyal-pasyal lang. Ba't din ba'y papasyal-pasyal? Gumagala. Dumadaan sa mga checkpoint. So hindi nihuli? Hindi naman, sir. Tumawa ko. Talaga, kaway-kaway lang pagdaan niya sa mga checkpoint. I don't know how true, Kaya natawa ako sa sinabi ng taga Cordillera. So dito tayo ngayon. Ano sa tingin nyo? Magso-surrender si Saldico? To me, sa kalagayan ni Saldico, he will never surrender. So, hamon niya ngayon, come and get me. Hide and seek na ngayon ng Even yung mga ibang co-accused,
yung mga engineers, contractors, na foresight na nila. Kasi ito, pag may warrant of arrest, kung bailable, pwede surrender kasi makapagpiyansa ka eh. Kailang itong kaso mabibigat sa mga alam na non-bailable yung ikakaso, talagang noon pa yan, nagtago na. Kaya ito na ngayon ang challenge sa administrasyong ito. Of the 17 or 18, I don't know, pang 18 siguro si Saldico, of the 18 na naisyuhan ng warrant of arrest, ilan kaya ang voluntary na mag-surrender at ilan yung magtatago na kaya nilang huliin at dalhin sa prisuhan. Diyan ngayon masusukat ang galing ng law enforcement units or offices natin. So, to me, magandang pakinggan itong panawagan ng NBI Director. Kailan, it remains to be seen kung papakinggan ba ni Saldico. Hindi, basa tayo. Henry Barra. Warrant of arrest are supposed to be served to Saldico's ultimate superiors. Ismael Loyola, then why not invite Martin first since Martin is in the country? You should invite him first and question him. Flores yan, kumusta si Martin? Ba't puro Saldico lang? Yeah, ito yung naano ko. Okay lang. Dapat makulong si Saldico dahil isa siya sa mga nagnakaw. Kailan ang taong bayan ng persepsyon, hindi si Saldico lang. Marami pang nasa taas niya na dapat ninyong kasuhan at ikulong. Yan ngayon ang challenge sa administrasyon ito. Yan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 27 minutes ago. Title, hindi ka pwedeng humindi. Ito ang hamon ng taong bayan sa Pangulo. Hinimok ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos na sumailalim sa testing, pulburon test, kasunod ng paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit siya at ang kanyang pamilya ng illegal na gamot. Hamon ni BP Sara, dapat magpa-pulburon test si PBBM para patunayang may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Una nang iginit ng palasyo na matagal ng negatibo sa pulburon test ang Pangulo at hindi raw nito papatulan ang mga panawagan na sumailalim siya sa yung testing dito sa buhok. Ito yung exact word ni BP Sara. Basahin ko. Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo for a pulburon test. Lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng pulburon. Yan ang payag ng Vice Pangulo. Okay. Si Congressman Pulong Duterte, kahapon ba yun, nagpa-testing na siya sa buhok. Sabay hamon sa Pangulo na sumunod ka na rin. So, I think pangalawang beses na nito ni Congressman Pulong na magpa-testing sa buhok. Bago eleksyon, nagpa-test na naman siya. Halos sabay, magkasunod sila yung nakalaban niya, si dating Congresswoman Nograles. Di ba? Ito, testing na naman. So, ito na ang malaking issue ngayon. May nabasa ako dito sa comments, yung batas. Yeah. Ito, may magandang post dito, comments. Legal analysis, can the president be forced to take pulburon test? So, dito nakalagay sa batas, Republic Act 9165. Ito yung batas tungkol sa pinagbabawal na gamot. Listahan sa Section 36 kung sino ang pwedeng i-require na mag-drug test. Number 1, drivers. Kasi nakasalalay ang buhay ng mga pasahero sa driver. Importante yan. Gun license applicants. Kasi, ganun din. Kung ang tao may hawak na baril,
pwede siyang makamatay ng tao. Students. Bakit kailangan ng mga estudyante? Ito, public and private employees kung nasa work rules sila. Police and military. Bakit? Kasi may hawak na baril yan ang mga police and military. Criminally charged persons and then candidates for public. Mama! Ate, yung bimpo ni baby, please. Iaabot na po. Papa! Ate, yung toy ni baby, please. Kukunin na po. Oh, saan ka pupunta? Lalayas na po. Lalayas? Kumain ka muna. Baka magutom ka sa biyahe. Padama ang pagmamahal sa piling sangkap ng all-in-one Maggi Magic Sarap. Binubuhay ang sarap at aroma ng anumang tuin. Napaparamdam na? Napakahalaga mo sa akin. Lalayas ka pa ba? Office. So, yan, dito pa lang sa candidates for public office, dapat gawing mandatory na ang mga kakandidato papasa sa isang supervised testing, pulburon testing. Kandidato pa lang ha. Okay, nanalo naman, public office. Ito, nakalagay dito, public and private employees kung nasa work rules nila. So, depende na sa pag-analyze. Sinasabi nitong nag-post nito na hindi daw kasama ang presidente sa public officials. Bakit hindi? Nakasalalay sa kanya ang buhay kinabukasan ng 120 million Pilipinos. So, wala talagang makakapilit sa presidente. Klaro yan. Kung ayaw niya, period, wala. Nobody can force him. Kailan? Dahil ayaw niyang magpa-testing sa buhok, yung sinasabi pala na negative na siya noong 2021, hindi accepted yun dahil urine test yun, hindi sa buhok. Para once and for all, matulukan ang issue na ito, dapat sa buhok. Dahil hindi nga buhok yung unang testing niya. So, kung gusto ng presidente na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya, mas mabuti sana kung gusto niya na magpa-testing na lang sa buhok. Kailang, again, depende sa kanya. Dahil ayaw niyang magpa-testing, kung ako inyong tatanungin, never, never, never. Di ba may kantang, never, 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 never to be in love again. No, never, never to testing sa buhok. Never yan.